Okay, so yung laro natin ngayon. Yung laro natin ngayon, tatawagin natin sa, don't come to the red corner. So, meron tayong, imagine na lang natin meron tayong 10 corner. Just for example, this is number 1, number 2, number 3, number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alam niyo yung number 1, imagine nyo lang ng 3. Number 2, 3, 4. 6 and 4 sa may electric fan, 5 doon sa isa, 6 doon sa may pintuan, 7 doon sa gitna, tapos ito, 8, 10. 10 to, 10 corner. Sino gusto maging saya? Ay, maging saya. Ilan po? Isa lang yung magiging saya. Siya ng pagiging. Si Vivian na lang. Siya yung Tahimik lang yung laro natin. Dito tayo kay Luna. Tahimik lang yung laro natin. Pupunta tayo sa bawat corner. Tapos yung mababanggit. Ay, magbanggit ako ng number. Up to 10. Okay. Tapos yung mababanggit, talo na yun. Ikaw naman. Kung nandun kayo sa nabanggit, talo na yun. Kailangan tahimik lang yung tayo. Ay, wait lang wait. Dito yung number 1. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito kuma-identify mo na kasi. Sige na. Magsabi ka lang ng number. Oo, para yung natin. Sa zero tayo. Sa bawat corner? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punta lang kami? One. Punta lang kami? Punta sa kayo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay na? Okay na. Ba't kayo sumagot? Okay na. Okay na. Ako na mamumili na ako ng Oo. 9. 9. Wala. Wala sa 7. Hindi, ulitin pa. 'Wala. Ay, sino? Ako na yung ano. Isa pa. Yung mananalo, may ano sa mamaya. Basta. Number 3. See you. Meron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Number 1. Ilan na lang? Tatlo. Okay, Nabarinig ka na lang. apat pala. Apat sila. Apat kayo, di ba? Lima kami. Ay, lima kayo? Dalawa kami. Dalawa kayo. Okay, lima kayo. Oy, pagkatalo di ba? Alam ko yung dalawa. Mamaya. Okay, so, ayun. Today, yung learn about na third strategy is the inquiry-based thinking strategy. And our objective is explain the relevance of inquiry and social studies and appreciate the art of questioning inside of social studies. So, now let's proceed to the question, what is inquiry? So, sino kung gusto magbasa yung first bullet point? What is inquiry? Inquiry is process of looking and creating information or knowledge by means of questions, or inquiry means learning by questions. So, sabi na dyan, process of knowing and creating information or knowledge by means of questions or inquiry means learning by asking. So, pag sinabi natin inquiry, yun yung natututo yung isa sa pamamagitan ng pag
data by applying the human senses such as seeing, hearing, touching, tasting, and smelling. Okay, so thank you. So sinasabi dyan na sa pamamagitan ng ating mga senses or yung five senses, natututo or nakakabuo yung isang bata ng question ay mapupunta siya into curiosity at doon siya matututo. Just for example, in social studies, nagparinig tayo sa kanila ng mga katutubong mga music or nagpasayaw tayo or nagpakain tayo sa kanila ng mga iba't ibang mga katutubong pagkain, gano'n. Sa pamamagitan ng gano'n, sa magagamit nila yung five senses nila. And sa pamamagitan nun, doon makakabuo sila ng inquiry question. Just for example, magtatanong sila sa teacher, ano kung klaseng ano yan? Music, gano'n. So doon, ma-develop yung critical thinking nila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga halimbawa na magagamit nila yung kanilang five senses. And sa ika-apat ko ulit. Sino gusto magbasa? It helps learners think, explore, and discover answers. Ayun, ika-apat. Yung sa pangkaway. In social studies, inquiry helps learners develop critical thinking and problem-solving skills. So, sinasabi dyan na sa pamamagitan ng inquiry, yun nga, natututo yung mga bata na mag-isip, mag-explore to investigate, and discover the answer. And sa may apply naman natin yung inquiry sa social studies, then makakatulong ito na ma-develop yung kanilang critical thinking and problem-solving skills. So, naiintindihan na po yung inquiry. Basta pag sinabi lang natin inquiry means learning by asking questions. Naiintindihan na po yan. Okay, so, next. Meron na lang tayong tinatawag na instructional theory. So, sino kung gusto magbasa? Ayan. They postulate that the quality education could be achieved by allowing the learners to understand methodology. So, pag sabi natin instructional, dito, yung sinasabi or pinapaintindi natin sa mga bata kung ano yung dahilan kung paano siya matututo sa pamamagitan ng isang question o isang instruction na ibibigay sa kanya. And sabi dito, tinatawag din itong meta cognition. Kasi dito, mas nadidevelop yung critical thinking ng isang bata or yung tinatawag natin thinking about thinking. Mas nag-iisip siya ng mas nag-iisip. And sa pangalawa, sabi niya, this could be done by constructing an instructional methodology that develops the student's interdisciplinary skills. So, ganun na lang siya. Next. So, meron tayong tinatawag ng product of inquiry. Ano nga ba yung proseso sa pagdating ng pagtatanong natin sa mga bata o pagtatanong nila sa kids? So, meron tayong mga tatlong process of inquiry. So, the first one is scaffolding. Sino po gusto magbasa? Ay, dito. Scaffold inquiry. Teachers should guide the learners in attaining the goals of any discussion. The teacher asks helpful questions. Learners share what they already know. So, sa pagsabi natin sa scaffolding, magiging guide yung mga teacher pagdating sa mga learners. Pero here in scaffold inquiry, so meron siyang sabi niya, attaining the goals of daily discussion. So meron siyang limitations para ma-achieve lang yung goals. Hindi siya pang habang guide. And the teacher asks a full question. So, dito, mag-a-ask yung mga teacher para matulungan yung mga students na mahanap yung mga sagot nila dun sa inisip nila o dun sa kung saan sila natututo. And the third learners share what they already
kung ano yung natutunan niya, but also na iisipin nila mag-take yung mga natutuhan nila. The most important point is for learners to reason out their mind. So, sinasabi dito na tinitingnan din ng bata yung dalawang gamit na kung saan yung epekto ng isa is maganda o hindi. Kaya dito, talagang iniisip dapat ng bata yung sulat ng reflection kung yung isasagot niya through the things about their answers. Kung ano nga ba yung magiging tamang sagot niya. And try to assess both sides of any situation that will lead to generalization. So, ano nga ba yung tatawag natin generalization? So, generalization, this is the optimum part of the process wherein the learners have created their own ways and communicated their teachers or learners make their own communication. So, pag sinabi natin generalization, ito yung own conclusion na ng learners na kung saan makakahanap siya kung ano yung ma-generalize na na answer niya. Sabi niya dyan, create their own belief. So, pwede yung sa generalization niya, makaka-create siya ng sarili niya belief base kung sa mga natutuhan niya. And teachers correct wrong ideas in kind way. Pero siyempre, kapag hindi tugma yung sagot ng mga bata sa inas natin question, siyempre, yung teacher, responsible niya na pwede niya i-correct yung bata in a good or kind way. Yeah. So, next. Now, let's define what is integrated learning. Sino pong gusto? What is inquiry-based learning? Is grounded on rational strategies used to motivate learners to generate responses to the queries regarding interest events. Learners are active. They ask questions. They search for answers. They share what they learn, and the teacher serves as guide, not only the lecturer. Okay, when you say inquiry-based learning, so yung kanina, yung inquiry, nag-a-assign ng question for learning. So ngayon naman dito, gagawin natin yung pag-aas ng question para matuto yung isang basa. Sabi niya, is grounded on rational strategies used to motivate learners to generate responses to the queries regarding
1. Learners become more curious. They ask questions and look for answers. Number 2. Learners think in a logical way. They connect ideas before answering. Number 3. Learners give better answers. They use facts and reasons. I study from benefit plan interface learning. So the first one is learner become more curious. In the interface learning, dito mas masusunod yung bata or mas magkakaroon ng curious sa mind niya. Yun yung magiging daan para siya pa yung mag-discover mismo doon sa tanong niya. And they ask questions and go for the answer. Masusearch sila and yun, sarili nilang tanong, yun yung sasagutin nila. And then learners think in a logical way. So they connect ideas before the mag-iisip muna sila ng conclusion nila kung tama ba yun. And dito, tama ba yung sasagot nila before answering. And the number 3, learners give better answers. They use facts and the reason. And according to sa na-search nila, ngayon, i-represent nila yung mga facts and mga reasons na nahanap nila for their better answers. Next, the inquiry process. So, meron naman tayo tinatawag na inquiry process. There are 4 steps. And the 4 steps are, the first one, posterior question. Second, find the process. Third, interpret information. And fourth, report complete. So, dapat tayo sa So, meron tayo dito the inquiry process. Makita niyo ba? So, yun. Dito, meron tayo tinatawag na post-grade question. Dito, mag-iisip pa lang yung isang learners or yung isang learners kung ano yung pwedeng masasagot nung just for example, what do I want to know about this topic? Kung ano yung gusto niya pang matutunan to topic. What do I know about the question? And how do I know it? What do I need to know? What could an answer be? So mag-iisip pa lang siya kung paano niya sasagutin yung kanyang pinag-one. Just for, yun nga, post-grade question. Kailangan huminto niya muna at pag-isipan kung paano niya masasagot yung kanyang mga tanong. So, the second one is the find resources. So, dito naman sa find resources, dito na siya hahanap ng tanong. Kapag nasagot niya na yung tanong niya kung ano yung pwede niyang gawin para masagot yung tanong niya, na maghahanap na siya ng resources para mahanap yung sagot sa tanong niya. For example, yung nakalagay dito, what kinds of resources might be help? Kung ano nga ba yung mga resources na pinagkakaroon niya. Where do I find them? Yun. How do I know the info is valid? And who is responsible for the info? And what other info is there? So, doon, yung maghanap na siya kung saan pwedeng mahanap yung mga possible na tanong niya sa first, dito sa post-grade question. And the third, dito na yung interpret information. Dito, need na ng student na interpret yung nahanap niyang tanong, yung nahanap niyang resources para mahanap niya na yung sagot niya sa tanong niya. And dito, just for example, how is this relevant to my question? Kailangan niya i-interpret yung nahanap niyang resources. And what part supports my answer? Kung saan nga ba part na nahanap niyang resources, kung ano yung pwedeng support doon at masagot yung tanong niya. And how does it relate to what does I know? Paano nga ba makaka-relate
5 days. So, yan, step siya. So, ganun. Pero bakit kayo ano siya sa araw pa siya pa? Ano, kasi because of the ano, kung hindi pa natin, kung yung isang bata hindi niya pa mahanap yung sagot niya doon mismo sa tanong niya, pwede ulit siyang bumalik sa ano, sa pabaliktad naman para mas ma-investigate niya pa yung answer niya kung tama ba talaga doon sa mismong katanungan niya. Naintindihan ko? Okay, so, ayan, meron tayong apat na chapter. So, sabi dito, the role of the teacher dito sa process na ito. In this model, the role of teacher as facilitator are highlighted. So, pagdating dyan sa process na yun, sa steps na yun, hindi natin ibibigay mismo sa mga bata yung mga possible answer doon sa naisip nilang mga katanungan. Kundi, magiging facilitator lang si teacher. Titingnan niya lang kung i-guide na lang yung mga learners or ipapacilitate niya yung mga learners, iikot siya kung nagagawa ng isang student yung kanyang mga role. And as meaningful question, pwedeng, just for example, hindi pa maintindihan tayo ng isang student kung paano niya mahanap yung tanong doon sa question niya. Pwede niya i-guide yung isang learner through asking a meaningful question and help learners understand difficult ideas. Pero kung hindi talaga maintindihan ng isang bata, pwede lang tulungan ng isang teacher yung isang student na nahihirapan doon sa isip ng ideas and encourage everyone to participate. So, dito, yung role ng teacher, kailangan niya encourage yung iba na makapag-participate para matuto yung mga student. Sabi dito, the member or the teacher is a facilitator, not just a naintindihan ko. Opo. So, next. So, meron tayong tinatawag na here naman sa inquiry-based thinking. Meron tayong tinatawag na questioning next. Diba nga? Kasi when you say inquiry is all about the question. And now, let's talk about the different techniques in questioning the student. So, what is the questioning techniques? Teachers use different kinds of questions to help learners with. So, here, questioning technique, may gagamitin yung mga teacher na iba't ibang question para makaisip pa yung mga learners. Then, meron tayong different kinds of questioning. There are 4 questioning techniques. Meron tayo dito, my question, what is question, indifference rules, question, and Socratic questioning. So, dapat tayo sa una, the my question. Ano kung gusto mag-question? My question. This question does not limit the possible responses among the learners, but rather it opens a range of possible responses that allows learners to reason out. They help learners explain their ideas. Pag sinabi natin my question, pag sinabi natin question, yung mga maaaring mga tanong. Meron tayo dito mga example. Sabi dito, what might history be? Tapos what might be the answer to that question. Ganon.
quality among the learners. So as the learners to think in a totally different perspective that is view on what they believe. So, what if question? Alam nyo na yan, yung mga what if na pwede natin itanong sa mga lectures. So, this question developed in America and using strategy. So, what if, ganito, what if, okay. Meron tayo dito mga example. So, sabi dito, what if there is an earthquake problem dito? So, lalagay natin sa information para masagot ng mga bata kung ano yung dapat nilang gawin sa situation na ibigay ay sa situation na ibigay natin sa kanila. So, yun. Ibigay natin sa kanilang imagination because ilalagay ng mga bata yung sarili nila into that situation dun sa tanong natin. And this kind of question bring out the creativity, speculation, and creativity among the listeners. Mas naging creative speculation ng mga bata dahil mag-isip sila ng mga iba't-ibang nila sagot doon sa situation na tatanungin natin. And yun, makikita rin natin yung mga different perspective nila. So, makikita natin kung ano yung mga perspective. Yung iba't ibang idea nila matungkol doon sa what if na question natin. So, yun nga. For example dito, paano kung, nagkaroon ng earthquake, ano yung pwede natin gawin? Dahil may mga mga students kasi pwede din natin sa kanila. Yun, ipagawa sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin kapag may earthquake. Sa pamamagitan ng tanong na to, na what if question, may encourage yung mga bata na masagot yung mga katanungan. Kasi nga, ipipito daw ng tulong sa mga dutong third one is different rules. Different rules questions. This type of question allows the learners to have a glimpse of possible roles they might portray in the real world. Learners imagine themselves of different roles. So, sabi dito, yung kanina, ay yung pangatlo natin, 10 different rules question. Dito, mas, ilalagay natin yung isang bata sa different rules sa ating community. Ano nga ba yung mga iba't ibang trabaho na pwede natin, itanong sa kanila. Just for example, sabi dito, are you a teacher and you are expected to guide your learners? If there is an attribute where you are him or her, sabi nila. So, ilalagay natin yung situation na, ilalagay natin yung isang bata sa isang school sa ating community. Ginagamit dito, teacher. Paano kung gusto niyang teacher? Tapos, ina-expect na ano yung ina-expect niya bilang isang teacher? Ano yung pwede niyang gawin sa mga student niya na nag-pupil? Sabi nga ba yung spank him or doon na kapag-isip kaya pwede naman dito na ikaw ay nurse, gano'n. Anong pwede mong gawin kapag may sakit, gano'n. Lalagay natin sila sa different school ng ating. And the last is the Socratic reasoning. Sino po sa magbasa? Socratic questioning. This question is the combines of the aforementioned form of questioning orders. Plato uses many questions to help learners creativity. Scholars divided Socrates' question into four types. So, dito sa Socratic questioning, combine all the aforementioned form of questioning or this method uses many questions to help learners creativity. Hindi lang siya. Dito sa Socratic, combination na siya. Hindi lang siya. What-if, hindi lang siya mga ibang mga question, kundi lahat na ng question, para po combine dito. And
This allows teachers to ask several questions to push the learners to answer questions. Okay, so dito sa question, dito, ang teacher asked several questions to push the learners to answer the question. Medyo magulo siya. So sabi niya, yung teacher mag-aasa ng mga several questions para masagot or mapush yung isang learner para masagot yung isang question. Okay, yun. That's the question. From the word, ano pa siya, mag-isip ng iba't ibang mga question yung teacher para mapush yung isang student na masagot yung isa pang katanungan. Just for example, hindi maintindihan ng isang student yung binigay natin tanong. Pwede pa tayo the several question para masagot niya mismo or makat niya kung ano yung answer doon sa question then. Right. So, yun. And the second one, sinusunod ng magulo. Team. Pwede yung pakibasa ko. This question led to sudden change in course of Christians. Sometimes this is associated to the drill and the situation. Yung secondary question, dito, yung example natin is, you said that love is the answer. Parang, yung, hindi lang siya, isang tanong gano'n. Kumbaga, i-state rin nila yung mismong answer nila. Or mas palawakin pa nila yung answer nila. Hindi lang sa isang sagot. Kundi yung sagot nila, kailangan nilang palawakin. Just for example, dito, you said that love is the answer. Will love change the situation of the world? So, yan, kapag, just for example, yung mga ganong question. And imagine, yung pangalawa, imagine that property is not applicable to your case. Should you still pursue your career as an artist? Okay, parang ganun na yung kunwari, kung hindi lang siya isang isang sagot, kumbaga, yung mas na-expand pa ng learners yung sagot niya. Kung paano niya pa, kung paano niya pa mas na-explain yung isang answer niya. Next, the children question. So, sino mo sumagot? Midwife question. From the name itself, these questions are used to elicit new ideas to learn. Okay, dito sa midwife question, sabi niya dito, from the name itself. So, paano mga ba yan? Example natin dito, that is a very good point. Can you elaborate this further? How might that idea change the life of Filipinos? What made you say that idea? Sabi nga gano'n. Dito sa midwife question, mas kailangan niya pang elaborate yung kanyang ganun lang din siya sa nagawa. Pero dito mas malalawakan na ito yung kanyang sagot. From the word yun, midwife question. Kailangan niya dito, pwede sila magamit ng basic na ideas, diba? Pwede tayong, yung midwife, pwede maging daan to para mas magkaroon ba ng new ideas sa mga leaders. And the last one is, sino mo ito magbasa? Sino? Is your teacher
para mas matuto pa sila